Ganun talaga. That's life. So, yun na lang siguro. See you tomorrow ulit. Sorry, it's DJ. Alright, update. Another day mga kapulido. Nakadiskarte na tayo ng valve spring pick up sa Nueva Ecija. Buti na lang meron tayong mga tropang subscriber doon. Yan sila, shoutout sa kanila. So meron sa Shopee, kung isa Shopee ko matatagalan. Tapos dahil sa Nueva Ecija tong mga to, pinag-isuyo ko na lang. Bigyan na lang pang Yossi. Bali pinick up pa nila sa may Haen. Malapit na sa San Isidro. Layo no? Malapit na sa San Isidro. Sa mapa. Buti na lang. Kasi ang valve spring na stock niya and sumasagad. Nagdidigitan na sila. Papakita ko kung paano nangyari yan mamaya. Yung piston ready na rin yan. May mga kamot na yan. Daanan ng langis. Tapos yung valve packet pinalaliman natin tsaka nilakihan. Mamano-mano ko sana kaso papangit bababalve pangit siya. So yan kasi tumatama ang valvula dito. Kaya ang ginawa pinaluwag pa ang valve packet. At yan pinaluwagan yan tapos nilaliman. Explain ko lang paano ko nalaman na kasi kapag nagdidigitan ito titigil ang cam, mapipigilan. So sukatin natin mga kapulido kung anong lamang netong MTRT dito sa stock niya na So ang gagawin ko iipitin ko. Low budget vlogger. Walang videographer. Kaya mano-mano. Yan ang gagawin ko. Ito yung stock na valve spring ng TSMP. So high lift cam tayo. Yan na nangyayari, nagdidikitan sila, titigil ang cam niyan. So sukatan natin. Ayan ang pinaka maximum na pwede siyang idiin. Yan 22.7. Yon, hanggang 22.7 lang yung pwede siyang ma-press. So tanggalin natin yan. Lagay natin to empty hearty. Yan, i-press natin yan ang sagad din. Hop, yan, hanggang doon. Sukatan natin anong kanina 22.7. O yung ngayon mas mape-press siya 20.7 din. O di 22 2 mm yung lamang. So kayang-kaya na ning i-adapt yung high lift na cam. Yun, so salpak na natin yan mga kapulido. Pwede na natin siyang buuin. Pwede na natin buuin yan. Tapos kuha na natin yung timing niya para mamaya-maya pwede na sindihin. Sana, hopefully. Let's go. Ngayon lalo kang nananabik kasi meron na bumalik. Gagawin pa rin ang gagawin. Ngayon saan pa kaya ako neto dadalhin? Subok na subok niya kung dati yan sinusubok nun. Tolak. Okay. Okay. Pwede na nating ipasok ang kanyang miston. Ito yung kanyang miston. Ay, may tatabasan pa pala dito, aking nakaligtaan. Ito nga palang tumatama sa chamber. So, tabasan muna natin to. CNC, handmade. Kamay na kamay. Kamay lang, wala tayong pampa CNC. CNC, kamay na kamay. So, kamayin na natin to. Kinamay ng kamay. Alright. Third day. Kinukuha na natin ang kanyang true top dead center. Yan.
so far yung true top dead center niya saktong-sakto naman sa timing ng magneto. So wala tayong problema niyan. Pwede na nating isara to mga kapulido. Alright, update mga kapulido. Na CNC na ang kanyang piston. Kaya itong mga part na to hindi na sila tatama doon. Dito yan tumatama eh. Okay. Yan, aray ko, naipit ako. Hilahin mo na. Oh. Uy, may vlogger din pala dito. Taga na may siya pa. Ito bale, medyo hindi ganong pareho yung thread niya. Pero pwede siya. So, naka-steel epoxy siya. Bago ko pinasok, may steel epoxy. Ay, yung magneto pala. Andun na. Nilighten ko yung magneto, carbon lodi. Oh. Oh, 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 oh. Lighten na carbon lodi, kaya nyo yan? Kaya nyo yan? Lighten na carbon lodi? Oh. Ay. Kamay lodi. So, ang ginawa ko dito pinakakaya kong pagaanin. Kaya, sagaran yan. Oh. Pati dito, tinapyas ko na. Malaki-laki rin yung binawas ko dyan. Kaya malaki-laki yung bayad niyan. Di bale, yung may-ari naman dito, shoutout sa kanya, nag-aaksaya lang naman siya ng pera. Sana all. So ito, pipinturahan pa natin to. Carbon loading, ganda ng design yan kapag ka nakapwesto siya dyan, no? Oo. Kaya mo yan. Hindi, inano ko yan. Minano-mano kong inisa-isang ginuguhit. Hindi, joke lang. Ang tunay na dahilan yan, sobrang tigas ng netong magneto. Old model siguro to. Kaya yung bala tumatalon. Kahit anong hasa ko. Kaya nagkaganyan siya. Ayan, pati dito babas yan. Yun. Madumi pa siya, kakadating lang kanina eh. Ako yung gumawa dito. Port yan. Ay, yan pala, yung manifold, di pa port pa yan. Caliper. JBE. Ay, kahaba ng stud. Negative tayo sa stud. Tama yan, no? Ay, mali pala. Hindi yan tama, mali yan. Ay, hindi, pwede pa. Nawari gamitan sang open. Hindi, tatama siya. Kakatingan natin to, babawasan natin. Nawari gamitan. Tapos, anyapay, tinapay. Gamitan. Eh, hindi pwede to. Hindi pwede to. Itong yayabangin. Hindi pwede yan, maikli yung hawak niyan eh. Ito yung gagamitin natin, tapos puputulin lang natin sa ulo. Tapos, mag-port match tayo sa kanyang manifold. Siyempre, pinort ko yan. Itong manifold niya, 30mm to, intake. Itong manifold, 27.5. So, medyo lakayan pa natin konti yan. Nyapay. Ito. Oh, yan. Labasan na natin. Itong kain na, pinturahan na. Kung may red lang sana tayo, re-red na lang natin yung magneto. Pero black na lang, black. Alright, update mga kapulido. Okay na, pwede na nating isarado to. Malapit na tayong matapos. Install na rin pala ang kanyang pipe. Replica Pro. Yan. Ang ayos, so walang alog Walang alog, di ba? May pinapatamaan kaya tapos. Wala, hindi ko man tinamaan, no? Sa bagay ba? Wala siyang alog. Koso, hindi ko pa sure. Yung
jetting niya, hindi ko pa binuksan. Tingnan lang natin mamaya. Shoutout ko pala si Sir, oh. Mula pa sa Zambales. Nag-walk-in lang. Nagpalagay lang naman ito. Sana all may panggastos. O yan, oh. Hotep works yan, ha. Lupit talaga maglagay ng ngaso. Siyempre bibigyan natin si Sir ng subscriber natin yan, eh. Sticker, Sir, eh. So yan, pwede natin buuin to. Lagyan na lang ng langis. Tapos pwede na natin start. Start na lang natin dyan sa baba bago natin ilagay. Daming conflicts. Yan lang natin ang langis. Tara natin. Hey, wala pa man. Umakat na. Paiinumin na natin siya ng chemical. Para mabasa na sila lahat. Parang wet. Three hours later. Ganun tumansya, no? Okay na. Ay, takpan muna natin. Para hindi na tumolo. Bawal gaskasan yan. Yari tayo dyan pagka nagaskas. Ang pogi. Napaka-pogi. Napaka-pogi. Napaka-pogi ko. Tsaka ni Sir. Galing ba niya mag-video? Sana all. Sana all na, Sir. 80,000. Lahat ng pyesa. Pyesa pa lang. Sana all. Oh, air cleaner na lang. Diskartehan na natin to. Para may kasan na natin doon. Water cooling, water cooled system na lang ang gagawin natin. Tapos na tayo sa makina, mga kapatid. Alright. Saksi ang lahat. Ngayon siya na. The moment of truth. Sindihin na natin yan. Saan yung lighter? Ay! Mahal yan. Wag lighter. Okay. Oh, walang air filter, ha? Oh, wala. Wala. Sakripisyo tayo ng bagong battery kasi yung battery niya low bat. Batlo. Okay. Meron. Kailangan niya mag 5 holes na Bendix. Bakit? Iba na yung timing. Yeah. Bali, totoo na lang tayo. Okay, lagyan mo ng gas. Mapapagalitan na tayo kay pare natin yan. Sorry po. Excited lang kami mag-start. Awit ka, Asya, wala ka dito. It's 12 in the midnight. Grabe. 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 Grabe.
Alright, update mga kapulido. Nalagay na natin yung hose. May problema tayo dito dahil yung fittings ni sir dito ay masyadong maliit. Ngayon, yung kanyang hose ganito kalaki. Yung fittings nasa ano lang, nasa 10 mm lang. Ito nasa 16 mm. Ngayon, diskarte syempre. Ang ginawa ko nilagyan ko muna siya ng radiator hose na manipis, saka ako pinasok tong mataba. Kasi hindi natin pwede sakalin na ganun kalaki. Magtatagas yan mga kapulido. Kaya inadapt ko muna siya sa maliit na hose. Like this. Saan na ba yung hose? Hindi ko na alam. Parang ganito. Yan. Sinaksakan ko muna siya ng hose na manipis bago pinasok yung malaki. So ganun na sila kabilaan. So lagyan na natin ng ano yan. Ilagay na natin ang kanyang dugo ng alien. Eto na. Uy, shoot na shoot. Yun o. Pakang pink. Para matesting na natin kung okay ba or wala bang tulo. Pero sila na yung gumawa dito. Ayan o. Pumasok na yung dugo ng alien. Yan. Few moments later, ayun, napuno na. Puno na mga kabulido. Yun. Lunukin mo. Siguro ito yung switch, parang narinig ko kanina umandar siya nung pinindot ko to Hindi siya umandar. Ewan ko. O troubleshoot na lang natin kung ano bang problema na itong ginawa nila din Kanina umandar siya. Gumana, tas tumigil. Yan. Gusto ko na sanang i-test drive kaso yung sa cooling system na problema kami, iniisip ko paano ko i-adapt to. Kasi mataba ito Yan taba. Yung fittings din napakaliit. So yun, tignan natin kung ano yung diskarte. Bahala ka mag-break-in mag-isa mo dyan. Busy ako. Pumapasyal ako ngayon pero nandito ako holiday ngayon. Alright, update sa ating binuo. Bali inuwi ko siya ngayon para ma-test drive. Pero na-test drive na sa shop to. Then ngayon ko lang inuwi. Medyo busy na naman kasi marami naman nagpapaschedule. Kaya medyo napipitikan na lang siya. Hindi siya kinaya dun sa 3 araw na schedule niya Kaya medyo pagka may schedule napipitik-pitikan na lang. As of now, naiuwi natin siya na maayos kagabi. Ano to? Monitoring. Pero matagal na siyang umaandar. Ilang weeks, days na rin. Ang mga napapansin ko ngayon mga leaks. Leaks dito sa kanyang, tulad nito, meron leak. Ayan yung coolant lumalabas.
So, isa mga ayusin natin yan. Tapos, eto. Ayan. Ayan, may mga leak siya. Siguro, try natin i-refit. Tapos, dito rin sa ginawa natin na mounting, meron din. Ayan na. Siguro, palitan natin ng pure rubber yung nasa loob kasi nylon. Naka-nylon tong ano na to eh. Yung pinasok nating palaman sa loob. Tapos, dun sa kanyang water pump. Ayan, may mga tagas din. Ayan. So, ayan ang aking floor ng terrace. Sa takbo, okay naman. Bali, siguro sa gilid, medyo magaan yung bola. Para makuha natin yung pinakadulo. Mamaya. Or, tsaka may final pa naman to. Isa pa pala, yung tinanggal natin na baling bolt sa loob, may medyo alanganin na pala yung thread, lumuwag. So, lalagyan ko pa ng retread ito. I-retread ko yung laman para sure na wala ng rust thread. Ito, dito, meron din ayan, tagas. So, yun. Update na lang ako. Bubuksan pa naman to para sa finale. Bubuksan pa yan. Siyempre, mag-check up ka kung may mga tumatamang valve sa piston bago natin i-release. So, yun mga freedom. So, sa kanyang starting, try natin first start ngayong umaga. So, try natin yung first start condition hard starting. Yun, one click. One click siya mga kapatid. So, ilabas ko muna. Kasi may mga bisita ako. Shoutout ko pala yung bisita ko. Kuya Roem ng Bulacan. Kapatid natin. Ano kasing shop mo sa? Moto RX. Moto RX nga pala yun. Shoutout. So, labas ko lang to kasi masikip. Sa aking terrace. Let's go, mamaya punta na siya. Yung open preservation natin ito sa bahay. One click naman siya sa umaga. Yan, konti sa minor na lang. Yan, medyo mataas-taas mamaya baba. Abangan din natin to. Kailangan mag-automatic yung kanyang fan. Ayan, bumaba na naman ang minor. 66 degrees. Dapat mag-automatic yung kanyang fan. Mag-on. 67 degrees. Yan, pag nag-rev tayo, nade-delay yung minor na pagbaba. Ayun, nag-on na. Yan, nag-on na siya sa 68 degrees. Ito ang kanyang radiator. Yun na lang yung last problem ko sa kanyang idle. Medyo delay ang bagsak. Rev ko siya. Ayan, babagsak siya agad ngayon. Ayan, medyo mataas yung idle. Ayan, tagal lang. Ayan, tapos ngayon lang bumaba. Bumalik doon sa normal na minor. So, yun pa yung hinahanap natin. Medyo rich pa. Hirap, ibang karayom na ng koso ang ginamit ko. Mas tumino siya doon sa matabang karayom. Yun, nag-maintain na lang siya sa 68. Hindi na siya tumaas. Ayos. Importante okay na yung temperature niya is okay naman. Kagabi binahay ko siya 70 siguro. 72 yung temperature niya. So okay na okay yung mga kapalit.